Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na Palasyo nagulat, Martin umamin na. Biglaan to, Romualdez bumaliktad na. Nako po. Ito pa, mga tunay na problema ipinakita sa video. Ano kaya itong mga tunay na problema mga kababayan na kung saan ginagawang diversion, no? Nililihis nila itong mga tunay na problema ng ating bansa dito po sa panggigipit kay Vice President Sara Duterte. At dahil nga po yan mga kababayan, ito i-share din po natin itong si First Lady Araneta Lisa Marcos, no? First Lady Lisa Araneta Marcos, yan mga kababayan, ay nakitang nako, ito pa lang tunay na ugali mga kababayan. Kumakalat po ito sa social media. Bigyan po natin ng konting komento at reaksyon. Mamaya ipapakita po natin at ito pa. Ito po yung sinasabi kong mga yung tunay na problema ng ating bansa. Ang tunay kasing problema ng ating bansa ngayon mga kababayan, aminin man natin sa hindi, mapapatanong talaga tayo no? Nasaan ang pera ng taong bayan? Mapapatanong tayo Yan po ang problema ng ating bansa. Kasi ngayon, kaliwat ka ng no? Pamimigay ng ayuda. Pero mamaya, bigyan po natin ng reaksyon itong mga breakdown, no? Na kung saan ba, anong nangyayari sa kaban ng bayan. Okay? Papaliwanag po yan mamaya ni Doc Lorraine Bado. Pakinggan at atin bigyan ng reaksyon yan. Okay? So ito na mga kababayan, ito po yung sinasabi ko. Ito po yung sinasabi ko, no, na tunay na ugali ni First Lady. Ito, pakapaunurin po natin. Abot niya, makita natin, parang ayaw ihawakan na. Kaya, ang ginawa niya, binitawan niya. Ayan, tapos nung iniaabot niya, makita natin, parang ayaw ihawakan na. Kaya, ang ginawa niya, binitawan niya. Ayan, So yan mga kababayan, yan po ang ugali ng ating vice, ng ating First Lady mga kababayan, no? Sa bagay, sabi niya, New Yorker daw siya, no? New Yorker, hindi po siya dito na lumaki, I think, no? So, bilang isang Pilipino, anong masasabi mo dyan, no? Ikaw ba ay nasaktan? Ano po ang iyong naramdaman? Kasi ako medyo na natamaan ako dito sa ginawa ni First Lady, no? Na 'di ba? Kababayan mo 'yan Hindi sana sinabihan mo na lang na oy, hawakan mo naman, nabibigatan na ako, 'di ba? Hindi yung bibitawan mo na lang bigla. At iko-connect ko po 'yan sa ginawa nila dito kay Vice President Sara Duterte, 'di ba? Nung una, kapit na kapit sila kay Vice President Sara Duterte. No? Nung natapos na nilang gamitin si Vice President Sara Duterte, parang nabibigatan na sila kay Vice President. Kaya binitawan na nila. Diba? Parang ganun din Parang nare-relate sa totoong buhay. Yung kanilang pag-uugali, no? Totoong buhay naman talaga to Ang gusto ko sa politika, no? Kapit na kapit sila noon kay Vice President. Tapos nung nabibigatan na sila dahil nanalo na sila, hindi na nila kailangan. Binitawan na nila. Gaya po ng ginawa dito ni First Lady mga kababayan. Ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na. Ito po yung sinasabi ko na totoong problema ng ating bansa. Nasaan ang pera ng taong bayan? Ito po. Pakinggan po natin to. Yung burning issues kasi, no, marami kasing distraction. They're making it seem as if the problem is Duterte Marcos, 'di ba? All this political circus that's going on. And yet the real problem is, no, for instance, we want to ask Bongbong Marcos, nasaan yung 129 billion na gold reserves that you use, 'di ba? Na binenta ninyo? Nasaan yung PhilHealth funds na
na 89 billion na ang natitira na lang ay 29 billion. Nasaan yung Maharlika Fund na 250 billion? Yung GSIS na 62.5 billion, yung SSS na 62.5 billion, yung Land Bank na 62.5 billion. And recently lang, no, I found out, although this happened quite a while already, yung PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, 117 billion kinuha at inilipat sa Department of Finance. Pera natin yon. Hindi yun pera ng gobyerno. Lahat yun yung nasa bangko natin na pera, kinuha at dinagay sa Department of Finance. Bakit? Pera natin yon. 'Di ba? So, yun ang mga pasagutin natin sa kanila. Wag na yung mga politiko sila eh. Tayo hindi man tayo politiko. The vast majority of Filipinos are just really we just want the prices to go down. We want you to serve us and we want you to stop stealing from us. Tumigil na kayo. So yun yung mga issues dito. I just want to echo what the president said. Si Inday, kaya niya yan. Kayang-kaya ni Inday kasi for one thing, she is on high ground. Ito mga ito, puro invento lang naman yan eh. Wala naman silang maibabato. 125 million confidential funds na na it's undergoing the COA process, di ba? Pero magkano yung confidential funds ng President, Intel funds, etc. At saka major issues itong sagutin ninyo. Yun yung sinasabi natin dito. So yan mga kabayan, napakarami po pala ng mga pera, no? Na pinagkukuha at inilagay sa National Treasury or sa Department of Finance. Ang tanong nga, saan ang pera ng bayan? Saan napunta? Maybe dahil ba dito sa mga ayuda-ayuda? Baka isang araw masyak na lang tayo, magulat tayo mga kabayan, sabihin na ubos na po ang ating pera dahil ipinamigay na sa ayuda. Huwag niyo po kaming lulukuhin. Ha? Kayo nandyan sa mga kayong mga tonggrista, no? Pag narinig po namin yan isang araw sa inyo, huwag niyo po kaming lulukuhin. Bakit? Hindi po lahat ng taxpayer, mga kababayan, ay nakakuha ng ayuda o nabigyan ng ayuda, di ba? Hindi po lahat ng taxpayer ay nabigyan ng ayuda. Yung iba, oo, meron. Doble-doble nga eh. Triple pa yung naibibigay na ayuda. But for some other taxpayers, no, marami pong nagko-comment dito sa channel natin, mga kabayan, na ni isang ayuda wala pa silang natanggap mula sa gobyerno. Pero bakit ganito ang nangyayari? Ubus na. Ba? Paubos na siguro kasi hindi naman nila yan paubos na, papunta sa bulsa siguro. 'Di ba? Ano ang masasabi niyo diyan mga kabayan? 'Di ba? Ito pong sinabi ni Doc Loren Badoy, ito po talaga yung totoong problema ng ating bansa. Kasi utang tayo ng utang, kuha tayo ng mga pondo kung saan-saan. Wala naman tayong nakikitang proyekto. Wala naman tayong nakikitang ipinatayo or pinagawa ng mga daan. 'Di ba? Yan ang problema mga kabayan. So, nakakaawa lang si Vice President Sara Duterte, no? Kasi nagagawang panakip butas. Ginagawa nilang panakip butas ang mga Duterte, no? Para sa kanilang mga kabulastugang ginagawa. Ang tanong nga bakit ganito ang mga congressman? Bakit ganito sila? Dahil ba hindi sila bibigyan ng budget? Well, anyway, kung ano man ang usapan nila, sa kanila na yon. Pero what I'm trying to point out, mga kabayan, gawin naman sana nila yung trabaho nila. Ang tama. Although ginagawa naman talaga yung trabaho nila to investigate in aid of legislation. Diba? Ayan. Ang problema lang,
They're just focusing on one person, on one department, di ba? On one agency. Sa Office of Vice President lang sila nakafocus. Wherein, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, yung pinag-uusapan nila, 150 million lang po. Pero, ang nawawalang mga pera, ang kinukurap na pera, ang naririnig natin, billions. Di ba? Saan ka dapat mag-imbestiga? Dito sa million? Or dito sa billions? Or maybe, ito ang naiisip ko, mga kababayan. Dito sila mag-iimbestiga sa million. Because, isa sila, no? Maybe, I'm not telling sila talaga. Maybe, isa po sila sa nakikitabang dito sa billions na nawawala or nakukurap. Kaya titirahin nila yung milyon para hindi mapag-usapan yung billion. What do you think, mga kababayan? Tama po ba yung iniisip ko? Parehas ba tayo ng iniisip? No? Kung parehas po tayo ng iniisip, congratulations. No? Na ginagawa lang nilang diversion itong million dahil meron po silang share dito sa billions. Para hindi po mapag-usapan ang billions, titirahin itong million. Well, anyway, opinion lang po natin yan, mga karabin natin, di ba? Ano po ang inyong opinion? I-comment nyo lang po sa baba at para malaman ng ating mga kababayan. Ito na po, mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang nakakagulat para trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang dahil sa panggigipit sa kanya at kay Atty. Zelaida Lopez, Vice President Sara Duterte, walang pagdadalawang isip at buong tapang na nilabas ang lahat ng baho ng House Speaker na si Martin Romualdez. Ito ang balitang hindi nilabas ng bias media ngunit nagva-viral na ngayon sa mundo ng social media matapos isa-isahin ni Vice President Sara Duterte ang tila kademonyohan daw ng liderato ng Kongreso na walang iba kundi si Martin Romualdez. Pero bago ang lahat, mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapinas, sa nasabing live video ni Vice President Sara Duterte ay tila inisa-isa nito ang pagnanakaw ni Representative ng Tacloban City na walang iba kundi si Martin Romualdez, kung sana hindi na daw siya nakontento at talagang sadyang masiba dahil pati daw ang droga at smuggling pinasok na dibra ng kongresista. Ito ang isa sa mga nakakagulat na revelasyon ng Vice Presidente na walang iba kundi si Sara Duterte, kung sana hindi nakapagpigil na ulanan ng murang House Speaker na si Martin Romualdez dahil sa bukod daw na illegal na ginagawa nito, pati daw ang pera ng taong ibinubulsa pa ng isang tao na mas kinamumuhian ngayon na isinusumpa ng marami sa ating mga kababayan. Na real talk din ni Vice President Sara Duterte ang nasabing House Speaker kung saan sinabi nito na kahit pamudmuran pa ni Romualdez ng pera ang bawat Pilipino kahit kailan hindi daw ito mananalo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Narito at panoorin ang viral video kung saan walang habas na malutong at mura ni Vice President Sara Duterte ang House Speaker na si Martin Romualdez matapos mabulgar na di mo sangkot pala ito sa ilang mga illegal na transaksyon ng illegal na droga at smuggling sa bansa. Nagtataka pa rin ba ang taong bayan kung bakit hanggang ngayon ay naglipana pa rin ng mga drogista? Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Fight, fight, fight, mahal naming Vice President Sara Duterte. Hindi magwawagi ang mga masasama dahil mas malakas ang ating mahal na Panginoon. Let's pray for Vice President Sara." Kaya pala malakas ang loob ng mga barbers na ibiyahe ang kilong droga worth millions sa SUV ni Barbers na minamaneho ng Governor El Barbers na nasa kotse ni Lilian Pierre ay dahil pinasok pala ni Tamba ang droga business. Kaya pala no way to Romualdez, but example influence in this country's lots of anomalies. Vice President Sara is the best to handle our nation for the better future of people.
Ma'am Sara Duterte, our Vice President, ilabas ninyo o ilabas na yan, baka maunahan pa tayo ng grupo ni Marcos at Romualdez nang matapos and do what is good for the Filipino people and the country. Corruption, corruption, corruption need to end now, mga tao. Tingnan ninyo na mga big city sa Pinas, left and right. Maraming mga bata ngayon sa Pinas nagdroga, rampant nagkalat. Naawa na kayo dyan sa bayan ninyo. Huwag lang mag-focus sa pagboto sa presidente. President position is already confirmed for Vice President Sara. Ang dapat mong magiging panig ng programa niyang pagpapaunlad sa ating bansa. Vote wisely sa mga taong may pagmamahalaga sa bansa at sa taong bayan. Hindi yung napakababo ng dahilan dahil nakita nyo lang sa mga billboards at sikat-sikat lang dahil sa entertainment industry o naging sikat dahil sa SOCMED. Alamin ninyo ang pagkatao ng iboboto ninyo. And go. To the administration is revenge from the grave a crime? So, but you already talked to a person. Yes. Do that. Yes. In event that you get killed. Yes. Yes. So that much is clear. Yes. So I have to die first. Tama. They What's have wrong to with kill me first. Tama. They have to kill me first. Tama. So now they can't kill me anymore Ha. Touch move. unless they want to die. Ha. Tama. Actually, mga lords, na-touch move ang Marcos administration. Kasi klaro-klaro yung sinabi ni VP Inday. Pag pinatay siya, 'di ba? Kasi meron siyang death threat, no? Kumbaga, siya yung unang naka-receive ng death threat na pwedeng galing sa kanila. So, ang ginawa lang ni VP Inday, wais lang siya. Di ngayon, bakit kayo defensive, ha? Ang administrasyon ngayon, bakit kayo defensive kung wala kayong plano na gurgurin si VP Inday Sara? Kasi kung wala kayong plano na gurgurin si VP Inday Sara, hindi ganyan ang reaction nyo, Marcos administration. So yan mga kabayan, bukod po dyan sa sinasabing death threat, no mga kabayan. Sabi po ni Vice President Sara Duterte, maybe, di ba? The history repeat itself. Kasi nga po, hindi naman lingid po sa ating kaalaman who, di ba? Ang pinaghihinalaang nag-assassinate yan. Kay Benigno Aquino, di ba? So ayaw lang ni Vice President Sara Duterte na matulad siya doon sa kay Benigno Aquino, mga kababayan, na kung saan ginurgora, di ba? Without hindi niya na-expose yung gusto niyang ma-expose. Yan, nagurgur, mga kababayan. So matalino lang po si Vice President Sara Duterte at ayaw niyang matulad dito kay Ninoy. So yan. Tinatanong kayo kung ang revenge from the grave is ano, di ba? Anong masasabi niyo dyan mga kabayan? I-comment nyo lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.